So ito mga kababayan, so start na nga tayo, no? Okay. Pag-usapan natin to, no? Kasi para sa akin, interesting to kasi at least malalaman natin na kung ano yung mangyayari sa 2025 election regarding nga po dyan sa team na binubuo nga po ni PBBM. Okay? Game. So, kamusta mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, madami na naman po maiinis ngayon sa kampo po ng PDP. Alam naman po natin, di ba, na si Pacquiao, dating PDP yan, di ba? Dating PDP laban yan, na bumatikos po kay dating Pangulong Duterte. So, totoo pala yung sinasabi ni Pacquiao dati, no? Yung sinasabi pala ni Pacquiao dati na ang pinakakurakot na gobyerno ay si dating Pangulong Duterte. Walang yan, no? Plagtanggol ko pa si Duterte nung hayop na yan. So, ngayon mga kababayan, marami pong maiinis ngayon at mag-iiyakan na naman po kasi po nakakuha po ng isang matibay-tibay po na senatorial candidate, si PBBM, sa 2025 election at ito po si Manny Pacquiao. Di ba? So ngayon, no, ito medyo pag-aralan natin ng konti ito. Okay? So confirm na po pala, si Manny Pacquiao po ay tatakbo pong senador at siya po ay parte po ng unit team. Ewan ko kung unit team na naman tawag dito, no? Diyan po sa diyan po sa binubuo pong alyansa po ni PBBM sa 2025 election. Okay? So sabi dito na basahin natin 'to, no. So ito nakuha ko 'to sa sa isang Facebook post sa radio station ng Olongapo, no. Sabi dito, no, alyansa sa lakas NPC, NP at NUP target ni PBBM. So nabalita na 'to may 2 pa lang eh. So ngayon mga kababayan, ito po yung alyansa na bubuuin po ni PBBM. At kanina po, sa hindi lang po nakakaalam, nagsalita po si PBBM na si Pacquiao po ay tatakbo bilang senador. Okay? So, panoorin natin to Kilala at babatiin ko na lang ang idol ko, ang idol nyo, ang idol nating lahat, ang dating senador at babalik na senador, Senator Manny Pacquiao. Actually si Pacquiao, kaibigan ng kapatid ko 'yan. So ngayon, mga kababayan, so ako naniniwala naman ako na kaya ito pinakilala ni PBBM sa mga tao na tatakbong senador ulit kasi parte po siya ng alyansa na binubuo po ng presidente. Okay. So sa akin okay lang, wala namang problema sa akin. No? Kung wala nang ibang pagpilian, di si Pacquiao. Ganun naman yun eh. Kasi ito lang, no? Malamang marami pa rin po kasi naiinis kay Pacquiao nung eleksyon. Na ang dami pong sinabi ni Pacquiao kay PBBM nung eleksyon regarding na ipapakulong niya nga daw po si Imelda Marcos pag nanalo nga raw po siya. And then ibabalik daw po yung mga perang nanakaw ng mga Marcos. Ito kasi mga kababayan, parte po ng eleksyon yon. So, ako kasi nag-move on na ako doon eh. Sa akin nag-move on na ako doon. Yung mga sinabi din po ng mga pink kay PBBM nung eleksyon, nag-move on na rin po ako doon. Kasi ganun po talaga yung sistema po ng eleksyon sa Pilipinas. Tuwing eleksyon, siraan. Ganun lang yun eh. At nakahanda din po si PBBM na siraan siya nung eleksyon. Kaya nga siya tumakbong presidente eh. So ngayon mga kababayan, sa akin kasi nag-move on na ako doon. Yung sinabi ni Digong na weak leader si PBBM nung eleksyon, nag-move on na ako doon. Yun nga lang, hindi na ako nag-move on kasi nga po, tapos na yung eleksyon, bumibira pa din. So iba na yon. Iba na yon. 'Di ba? Iba na sa akin yon. 'Di ba nung kung maalala niyo sa matagal na po naka-follow sa akin, nung sinabi nga po ni Duterte yan na weak leader si PBBM noon, binabanatan pa rin po ng mga ibang vlogger si Duterte noon. So ang sabi ko, hindi na. Eleksyon yan eh, tapos na yun eh. Move on na tayo doon. Pero syempre, hindi tayo mag-move on kung tapos na yung eleksyon, bumabanat pa rin. O parang si Lenny. Ito lang no, parang si Lenny Robredo. Oh. Di ba si Lenny Robredo, ang dami ring sinabi ni Lenny Robredo sa pamilya Marcos ng eleksyon. O binakbakan natin si Lenny Robredo. Binakbakan talaga natin. And then, tapos na yung eleksyon, ang ginawa ni Lenny Robredo, hindi nag-move on. Pumunta pa sa mga eskwelahan sa ibang bansa at doon siya nagwawala. Doon siya nagsusumbong na ito, mga disinformation. So binakbakan po natin si Lenny Robredo noon kasi tapos na nga po kasi yung eleksyon. Bakit ganon? Pero nung tumigil naman si Lenny Robredo, tumigil na rin po ako. Hello po, VMB Eva Hernandez. Thank you po, no? Okay.
So, ganun lang po yun. Pag election, pag tapos na yung election, iba naman yun. Di ba nung tumigil na si Leni Robredo na banatan si PBBM? Di ba? Nung tapos na yung election at ngayon, parte na nga po si Leni Robredo ng gobyerno. So, okay na. Move on na. Tapos na yung election eh. Di ba? So, ngayon mga kababayan, no, hindi naman yan, ayun ang topic natin. Pero nabanggit ko lang. So, nasa sa inyo yan. Hindi ko naman po-promote si Pacquiao eh. Kasi nasa sa inyo yan. Basta sa akin, sino lang ba yung sigurado na gusto kong tumakbo ulit? Si Isko. Gusto ko si Isko. Sino pa ba? Si Tito Soto, si Lacson. Ayun pa lang. Si Pacquiao, 60-40 sa akin. Depende sa ibang tatakbo, di ba? So, ngayon mga kababayan, so, kung babalikan po natin yung post nga po na to, so, NPC, NP, NUP. Ayan ha. So, lakas CMD, NPC, NP, NUP. Ayan po yung mga target ni PBBM. Okay. So, ngayon, puntahan po natin yung mga partido po na yan. So, una, si Manny Pacquiao, sure na yan. Matagal ko na pong alam, mga kababayan, na si Pacquiao po ay magiging parte po ng senatorial slot po ni PBBM. Matagal ko na pong alam. Nabanggit ko na nga po yun sa isang content ko, pagkakaalam ko eh. So ngayon, balikan po natin to. Ito po yung mga posibleng kaalyado ni PBBM. So puntahan natin yung lakas. So sa lakas mga kababayan, andyan po si Bong Revilla. No? Lakas CMD. Kaya kung makikita nyo mga kababayan, si Bong Revilla po ngayon ay nakadikit po kay PBBM. So posible nakasama rin po si Bong Revilla na mapasama sa senatorial slate po ni PBBM. Wala, ganyan talaga. Alam ko, yung iba, gusto nyo si Bong, yung iba ayaw kay Bong Revilla, yung iba gusto. Pero nasa sa inyo yan, matagal pa naman nating pag-uusapan yan eh. Pero ang sinasabi ko lang sa inyo, kung sino yung sa tingin po natin na mapapasama sa slot ni PBBM. Kasi nga, meron siyang alyansa sa lakas. At alam naman po natin na ang lakas po ay partido po ito ni Martin Romualdez at andun po si Bong Revilla. Yung asawa din pala ni Martin Romualdez, yun, lakas CMD din yun. Di ba? Lakas CMD din yun eh. And then mga kababayan, balikan na ulit natin. So, NPC. So, di ba, nabanggit niya yung NPC. So, puntahan natin yung NPC. So, sino ba yung mga kandidato ng NPC? So, sa NPC, ang may hawak niyan, si Tito Soto. Di ba? Kung matutuloy po yung alyansa ng NPC at saka ng PFP at saka ng lakas CMD, posible rin po na makapasok din po si Tito Soto sa senatorial slate po ni PBBM. Okay, di ba? Okay. Di actually si Tito Soto, no? Nung una ayaw ko talaga sa kanya eh. Pero ang gusto ko kasi kay Tito Soto, napag-aralan niya po kung paano maging senador. Ayun lang yun, napag-aralan niya po. Nung una ayaw ko talaga sa kanya eh. Bayan, itbulaga. Pero eventually, kita nyo, naging ano pa, di ba? Naging Senate President pa nga, di ba? Oh. So, ngayon mga kababayan, so meron pa, no? So, sino pa ba mga nandito? So, Lito Lapid. Ito ha, hindi ko sinasabing confirm to ha. Kasi kung babasihan lang po natin yung mga alyansa na papasukin ni PBBM, malamang kasama si Lito Lapid. Wala NPC eh. Kaya nga mga kababayan, hindi po talaga hindi, ewan ko ba? Kaya kung matutuloy yung People's Initiative, malamang hindi ako mag-promote ng senador eh. Mas ipopromote ko yung yung People's Initiative eh. Alam yan, Lito Lapid. Wala, election yan. Ganyan po talagang Pilipinas. Wala tayong magagawa dyan, di ba? So, ito pa. So, si Amy Marcos, guest candidate lang naman siya noong 2019. Si Grace po, guest candidate din. Si Bong Revilla, ganun din, no? Tapos, kung babalikan ulit natin, balik ulit tayo doon. Sige, balikan natin. So, NP naman. Nationalista Party. NP. So, sa Nationalista Party, ito Nationalista Party, na hawak po ng mga bilyar. So, ito yon. So, posibleng mapasama. Ito malupit. Ito napaka-intriga nito, no? Amy Marcos. Tsaka Pia Cayetano. Ito kasi point mga kababayan eh.
Kung makakaroon sila ng alyansa, malabo naman na tablahin yung mga senador na re-electionist. Nagigets nyo ba? Kasi dapat, alangan naman makipag-alyansa si PBBM sa mga ibang partido tapos tatablahin pala yung mga ibang senatorial candidate nila. So, ganun talaga eh. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Ganyan po ang sistema, ang bulok na sistema ng eleksyon sa Pilipinas. So, Amy Marcos kasama sa Nationalista Party. Pia Cayetano kasama siya sa Nationalista Party. At kasama din po doon si Camille Villar. Wala eh. Kailangan manalo eh. Tapos, next pa, sino pa ba? NUP. Okay? NUP. NUP. So sa NUP naman mga kababayan, wala naman. Wala. Walang winnable na candidate dito sa NUP. Wala. Okay. So ngayon, ang tatanungin ninyo ngayon, si Ping Lacson. Okay. Ping Lacson po mga kababayan, base po sa research ko kanina, independent po si Ping Lacson. Ngayon, independent po siya. So kung independent po, posible rin po siyang kausapin. And then si Isko. Si Isko tsaka si Doc Willie Ong. Ang hinahanap po natin mga kababayan, kung makakaroon po ng alyansa yung Partido Federal ng Pilipinas at tsaka yung Aksyon Demokratiko. Di ba? Yung Aksyon Demokratiko. Kung makakaroon po ng alyansa, yung dalawang partido po na yan, posibleng makapasok po si Isko at saka si Doc Willie Ong sa binubuo pong alyansa ni PBBM. Pero mga kababayan, hindi ko lang naisama eh. Nagsalita po si Congressman Chua. Chua ba yun? Oh, si Congressman Chua po na Maynila, nagsalita po yan na interesado po yung Aksyon Demokratiko na makipag-alyansa po kay PBBM. So abangan po natin yan. So sa ngayon, sino bang gusto ko ngayon? Na gusto kong tumakbong senador? Siyempre, in my own opinion pero kayo bahala kayo diyan kung sinong gusto ninyo In my own opinion, syempre si Ping Lacson. Si Isko, gusto ko si Isko. Doc Willie Ong, siguro, posible. Siguro mga 70-30. Pwede pa magbago, no? Diba? Tapos si Gadon, 70-30 din, no? Si Gadon. Diba? Pacquiao, 60-40 sa akin. Sino pa ba? Ayun lang pero yan, si Gadon. Diba? Si Isko, yung sure sa akin si Isko, Tito Soto, Ping Lacson. Para sa akin. 'Di ba? Pero kung wala nang ibang pagpipilian, so Pacquiao. Pasok natin. Ewan ko lang si Ping Lacson, no? Pero sa akin lang, i-push natin si Ping Lacson. Oo. Sa akin lang, sana magkaroon sila ng alyansa ni PBBM. No? So yun mga kababayan, no? Si Gadon, 100% gusto ko, no? Sa inyo po yan, no? Si Gadon kasi paano ba si Gadon? Si Gadon, alam naman po natin na loyalista yon. Oo. Ano na yon? No. Pero minsan po kasi napopulaanan minsan si Gadon eh. Ito lang hindi ako nag-agree sa mga ibang critic ni Gadon pero meron silang critic kay Gadon. Oo. Meron silang critic kay Gadon. Yon. And actually ngayon mga kababayan, no, may alyansa ngayon ng mga vlogger ni Isko at ni PBBM. So nakakatuwa. Di ba? Hindi kasi yung kay Lacson naman kasi, yung kay Lacson. Ano yan eh? Dahil nga sa independent, walang kinakampihan. Walang kinakampihan si Lacson. Oo. So si Lacson, kung maalala po ninyo, bumabanat din po yan kay Duterte dati. Di ba? Bumabanat din po yan si Lacson kay Duterte. Kumakampi rin kay Duterte minsan. So, independent po kasi. Wala siyang kinakampihan. Diba? So, mas maganda yung independent kasi para sa akin. Diba? So, yun mga kababayan, no? Yun. So, thank you po, no? So, kung gusto nyong iboto si Glenn Chong. Yan, si Harry Roque. Yan, pwede si Panelo. Yan. Sa inyo yan. Laila de Lima. Sa Dilawan, sino ba? Pag-isipan ko pa yung Dilaw, no? Sino ba? Nag-iisip ako. Trillanes, posible. Yun nga lang si Trillanes. Nasa, nasa Caloocan na yan eh. Nagbanggit na yan eh.
Yan, si Bantag yan. Boto natin yan, si Bantag. Oo, si Bantag. Boto natin. O, si Bantag. Sino pa ba? Si Tebes. Di ba si Tebes baka tumakbo? Boto natin habang nakakulong. Okay, yan. So, si Sandro Marcos hindi pa pwede. Hindi pa pwede hindi pa pwede si Sandro Marcos. Dapat 35 years old eh. Di ba? So medyo mahirap talaga pag-usapan tong senador talaga kasi hati po talaga yung opinion ng mga bawat tao dito. Pero sigurado ako mga kababayan, kung magbubuo po si PBBM ng senatorial slate, hindi ko po yan susuportahan 100%. May mga ilalaglag po ako dyan. Sigurado po yon. Oo. May ilalaglag po ako dyan. Mga kababayan, nung unit team nga nung unit team, nung 2022 election, hindi ko binoto lahat. Binoto ko si Risa Ontiveros binoto ko Oh, si Piñol, binoto ko si Manny Piñol. Hindi ko didiretsuhin yan. At bahala kayo kung sinong gusto ninyo. Yan. So yun mga kababayan, so kayo po ano pong masabi nyo nga po dito sa alyansa po ngayon na binubuo po ni PBBM. So okay ba sa inyo itong mga nabanggit po natin mga pangalan? So yan po, so hindi pa po nakakapag-like, palignan na po ng video po na to, adyan po sa Team Replays, comment na lang po kung ano nga po masasabi nyo nga po. So maraming salamat po, no? So thank you po, no? Thank you po, salamat. Thank you po, no?